Kaya nakakasalubong ko. Napansin ko dito sa Colnago na V5 is sa head turner siya, boss. Tapos pag minadadaanan ako na group, sumisipol sila na parang chicks yun. Tapos tatawanan sila. So, siguro boss, yun lang, maganda siya i-ride and maraming siklista, lalo dito sa Europe, na nagagandahan din dito sa frame na to, yung Giant na to. Maganda siya i-ride, maganda talaga siya i-ride. Hindi yun sa price ha, hindi yun sa price niya kaya maganda siya i-ride. Matagal na ako nagja-Giant, boss. Iba yung angle niya, yung geometry ng Giant kaysa dito sa Colnago. Medyo aggressive yung Colnago. And okay din naman ang Giant kasi matagal ako nagja-Giant. Overheat call? Overheat? Overheat call? Remandar? Remandar? Oh. Wala pa din may size na to. Size? Okay. Gamay magkano size? Naam siguro ko diri. Ayun. Hindi daw, nga diri. Size, oh. Saan na? Banjo niya? Sa banjo niya, no? Sa injection pump? Oh, pero wala na may one warning device. Ang ito to. Kaya para di. Ay, ikaw may driver na eh? Huh? Ikaw driver? Yaw, oy, driver mechanic. Pawiran mo eh. Skilid o diri o? Diri. Ay, para, dili, tamahagip dia. Na. Dua. Ano na? Oo, kapay ito na. Mura itol sa inyo duha? Itulo? Dapat paradaan na siya yung guwan. Meters pa ng kulap na metro. Nang hulam ramo. Okay. Igyod, kanang kuhang wala ng hangin. Pundo. Ano na? Pundo. Ipos lang, pirmi. Ayaw lang pa ni. Okay kayo. Sige. Yan lang siya bleeding. Oh, bleeding. Sige. Hingi dia. Dili lang kaya ka mo bleeding sa injection pump. Tapos may isa mo cranking dito. Sa DCT na, di ba? Adjustable. Okay, gihangin pa yan, Juan. Supply. Sige, cranking dito. Okay. Klang. Okay. Good shake one, bay. Boleh mo sakang fuel, bay. Sige, bay. Boleh fuel, bay. Ayaw. Wala lagi siya ka. Tanggal lagi na shut off, bay. Shut off ni mo. Kaya na lang gamay. Akong paminaw ng shut off. Cranking. Sige. Ha? Na may krudo. Okay man yan lang pagtabok diri sa injector. Ang problema nga pagtabok man diri. Kaya dili man to muka open ang shut off. Anong shut off valve ba? Lisod na ba mo na pinaka problema karon kinahanglan mo tabok ta diri. Ang shut off valve mo gito siya mo patabok ang fuel paingon diri sa injector. O ang shut off valve sige siya close. Di siya katabok ang fuel. Kay di naman siya mo function. Tanda lang shut off valve.
Nalaraman siguro na ni. Uta. Oo, katong sa tubal bang, di ko na mag-wire. Kalon lang. Why? Oo, tangalan yun ang buo niya. Yan. Panis siya. Ni-spring sa laong. Tag-tester. Muna siya magdala og open close dito sa supply. Og dili na yung supply nga fuel pa delivered diri padulong diri sa imong injector. Di ginamanda. Eh madala man ni kurente. Kani mo magdala pag on dito sa imong starter. Kani siya mo laro ni siya. Natarong mo to ni magtao diri. Ha? Katong wire? Wala palitan, no? Ha? Abay palitan, ano, no? Muna siya. Ina yung kwan. Sige, ibalik daw. Katong imong wire gagawin ng kwan, isumpay ko mo to. Kasi wala lang to natarong og kwan, sumpay diri. Asa mo tong bloron? Di ko siya kapitik ba eh? Ilang mo pitik god? Nakay kwan dia. Abay metrical tape. Katukuha. Muna ko ano? Oh. Kasi wala kayo na taod mong tarong. Eh, tao dito. Ay kumpiyansa, mahulog yan ang kono. Nutin-nutin. Kani. Ay kumpiyansa, mahulog na. Pitanti kaya. Sige. Hinay-hinay, kwan, kapa. Abot na. Abot ang guro eh. Bumbahe dito, bumbahe. Up. Ay lang, bingon ako, kwan. Sige lang. Oh, steady na sa. Sige dong. Sige. Bumba dong. Alalay, bumba dong. Sige. Sige. Ah. Nagsisupply eh. Magkano yaman ito? Sige, mobile lang dito dong. Lola kayo, Petrol. Yan na. Kaya lang. Sige. Start! Wala gid eh. Wala supply. Sab! Wala gid supply. Kapaitin, shut-off valve. Palitan na lang. Hindi gina mo, Wandar. Wala nang shot. Hindi na palitan. Shut-off valve. Pansiguro yun, kanang pagkuhan mo, elektrisyan. Kasi masubay niya linya ba? Mga gina mga common nga Anton nga dili mo mailisan og shut-off valve. Ska. Kamuti ba? Good for digestion. Nasi asin sa babaw. Kalo sa aspan? Sasya may tuyo hindi nga nag-style. Huwag siya may tuyo. Tuwag wala na yun. Ang boleh ba? Boleh lagi kan? Apon. Chicks na ikaw ano? Dito bulingi ko ano diri mo. Nag-lunch. Siya. Wala ka lang pala yun niya. Buti art style na ninyo eh. Sabi ko. Okay, pan. Hindi shake. Nilong nung ta na siya. Sumulkan. Ari, asap shake. 2 weeks. Sige. Tingog na lagi nino. Nagtingog yung motor. Tumutan yung diri ako minalukoy ninyo. Ayas. Kaya, hapon. Ari yung tituplan sa ulo. Ako rin usa sa ulo diri ba? Sila ba? Mayroong saks pa. Shakes. Ay. Mga kumusta yung sa stocks na diri? Natod na ba na tanan?
puro juice. Mga pakit. Money sa akin. Sa shop. Hindi mo kaya yung lawas. Gikor mo kaya si Ushon. Isipon? Alantan ngayon. Duty na iba. Okay. Magkuhan siya siya po. Ikaw na present kit na katabangan. Doon may share na yan ako. Oh, parang dito ako na. Doon na. Tawag mo ako nag-care bro. Dili na ako. Part, bigyan ko na sa team ka. Nasabi may mga kaagyanan na yan. Gusto niya, mura magulat is palibot nun. Pag-umog na nilay mo. Nails, pala ako black large nails. Hindi, shooting yung tisim. Tigatig na ano. Naparaan ka. Bro, ganyan sa ano. Nagagawa niya pang tumawa. Kung sa bagay, ako rin naman naaaliw, kaya hindi ko siya masisisi. Kahit saan ko pa patamahin ng mga tira ko, mabilis siya nakakabawi at bukod doon. Nagagawa pa niyang gumanti kagad. Isang pagkakamali ko lang, hindi ko magagamit ang susunod kong tira. Wala akong oras dahil sa sobrang tigas niya. Pag nasira ang konsentrasyon ko, siguradong tuturugin niya ako nang hindi ko namamalayan. Matira matibay ang labanan dito at dapat tama ang lahat ng mga ikikilos ko. Ang pagkatalo ko, ang siyang panalo mo. Malamang yan ang iniisip mo. Haring langgam. Kumanta ka, dahil checkmate ka agad sa akin. Tingnan natin kung kaya mong gawin yon. Ipapakita ko sa iyo ang zerohan ko! Pagkatapos tumanggap ng daan-daan at libu-libong tama, kahit papano, unti-unti nang nagsimula makaramdam ng sakit ng katawan ang hari. Sa kabila nun, patigilin mo ang pagdurog ko. Tapos sabihin mo sa akin ang pangalan ko. Para sa isang tao, napakagaling na ng nagawa mo. Anong problema? Kung hindi ka kikilos, pwede mong ikamatay yan. Huwag mo nga akong patawanin. Anong sabi mo, mamamatay ako? Hindi ka dapat magmalaki dahil silwerte ka lang doon. Ngayon pa lang nag-uumpisa ang laban. Aaminin ko, talagang pinapahanga mo ko. Namamangha ako dahil hindi pa rin nababago ang determinasyon mo kahit konti. Pero ang totoo, hindi talaga maiwasan mangyari yan. Ang mawalan ka ng pindi. Yun ang naging resulta. Dahil sa paggamit mo ng depensa hindi kasing lakas ng pag-atake mo. Dahil sa pakikipaglaro ko kay Komobi, natutunan ko kung paano ko malalaman ang kilos ng kalaban. Dahil nakita ko kung alin sa mga pattern mo, ang mas kinikilingan mo. Nalimitahan ang mga kombinasyon ng pattern ng atake mo na pwede kong pagpilian. Sunod naman, kukunin ko ang kaliwa mong braso. At ang sumunod na round, hindi na tumagal ng kahit isang minuto man lang. Ito na. Ang huling yugto ng buhay ko. Habang nilalabas ni Netero ang 105 niya, lalong lumakas ang isip at mga pandama niya dahil sa tindi ng determinasyon niya. Nagresulta ito sa palitan ng may 1,000 mga suntok. Matinding init ang nadama ng dalawang magkalaban. Sa wakas, dumating na ang sandaling pinakaabangan. Makikitaan ng maliliit na pagbabago ang mga atake ni Netero. Pero hindi niya ito natural na kilos o isa sa mga paborito niyang galaw. Sa
Samantala, habang sinasalo ng katawan ng hari ang matitinding atake ni Netero, naharap na rin niya ang pinakapasto at natatanging karayo. Nang mangyari, sinamantala niya ang pagkakataon. Kumusta? Kontento ka na ba ngayon? Kung ganun, sabihin mo na, ano ang pangalan ko? Haring Langgam. Akala mo ba hindi ko kayang manalangin gamit lang ang isang kamay? Ang panalangin, nagmumula sa puso. Kung nasa wasto ang kalagayan ng puso, nagiging emosyon ito. At malaya na itong may papahiwatig. Ang zero hand ng 100 type 1 in Bodhisattva ay isang Buddha na lumilitaw sa likod ng kalaban. At dahan-dahan itong pinabalot ang target ng pag-ibig na busilak at ganap. Minsan nang naramdaman ni Killua ang tindi ng kapangyarihan nitong tumama sa kanya mula sa malayo. Hindi ako pwede sa direksyon yan. Sa lakas nito, hindi na nakuwang magdalawang isip ni Killua na lumayo mula rito. Ang kabuuan ng lahat ng aura ni Netero ay naging isang liwanag na maiahalin tulad sa ningning ng isang bituin. At walang away itong sumabog. Pag nagkalisod na magay silang kuan ano silang si Nitiro nga kiniraan pa ni nya ang Dark Continent mas 5 times Ang pinakasaktulang lakas ng isang individual. harder than kiniraan. Napakahusay ng ipinamalas mong atake. Hindi pa rin sapat ang zero hand. Ipinanganak ako para maging hari ng mga Kimeraan. Para mamahala at mangibabaw sa lahat ng mga nilalang. Ako ang kumakatawan sa pag-asa matagal ng pinanghawakan ng mga kauri ko. At patuloy silang nagbago at sumulong para sa akin. Bangkay. At ngayon, nagbago ko isang kalog na bunga ng lahat ng yun. Ng pagsisikap ng mga kauri ko. Isa ka lamang ordinaryong tao at hindi ka isang hari. Ako, isang hari na may hawak na kapalaran ng aming uri. Yun ang pagkakaiba sa labanan ito. Pagkatapos ng napakahabang ebolusyon, lumabas din ang pinakamataas na uri ng mga Kimeraan. At yun ay walang iba, kundi ako. Hindi mapapantayan ng lahi ng mga tao na mahilig magkanya-kanya ang tagumpay na nakamit namin. So ngayon, hindi na namin gagamitin ang mga taong kaya mo para paramihin ang uri namin. Natutunan namin na sinisira ng likas na pagmamataas ng mga tao ang pagkakabuklod ng mga langgam. Bilang respeto sa pagsisikap mo, hahayaan kong mabuhay ang mga tao sa loob ng isang natatanging lugar. Pag-aaralan ulit namin ang tamang bilang at dami ng mga tao na kakailanganin namin para sa pagkain. Kahit masaklap pa naging resulta ng pakikipaglaban mo, hindi ito masasayang. Makinig ka sana mabuti. Hindi ko na ito uulitin pa. Ano ang pangalan ko? Hindi ako nag-iisa. Huwag mong malitin ang lahi ng mga tao, Meruem! Oh, Meruem. Yun ang tunay mong pangalan.
Habang binabanggit ni Netero ang pangalan niya, hindi ito masyadong nabigyang pansin ng hari. Pinagmamasdan niya ang matandang lalaki na inaasahan niyang susubo na. Teka, ano ito? Ikaw, Meruem na haring langgam. Wala ka naiintindihan tungkol sa mga bagay-bagay. Walang hanggan ang kakayahan ng mga tao na magbago at sumulong. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ang hari ng takot. Mababa ka sa mukha ng matandang lalaki na bagamat talunan at naghihintay na lang ng kamatayan. Tunay at seryoso ang mga salita na binitiwan niya. At hindi basta pagyayabang lamang. Ang paghinto ng pagtibok ng puso ang magpapagana sa bagay na nakatanip dyan. Kung totoo nga may impyerno, magkita na lang tayo ron. Puso ka. Oo, nakita ko na. Mula nung umpisa mo na. Na-checkmate mo na ako. Ang bombang ito, napakaliit at pipitsugin lamang. Pero nakakagulat ang lakas na taglay nito. Gamit ang tamang teknolohiya, mabilis na magagawa ng maramihan ang bombang ito. Dahil sa hugis ng usok nito, tinawag itong miniature rose o ang rosas ng taong maralita at naging laganap ito sa mga maliliit na diktadura. Shimano MT200 lang malakas, sabi sa isang comment. Pero actually matagal ko nang alam kung gaano kasulit or kung gaano ka good value ang pyesa na ito. Kaya buti na lang at ito yung brake set na kasama dun sa Dartmoor Hornet na pinaraffle natin. Kung totoosin, out of place ito dun sa bike dahil sobrang high-end ng mga pyesa nun. Pero spoiler alert, nagawa niyang makipagsabayan sa performance. So bakit nga ba ito ang tinaguriang pambansang hydraulic brake set? Number 1 talaga dyan yung presyo. Sabihin na lang natin below 2,000 dahil iba-iba rin kasi. Sa sobrang mura niya kahit yung mga China counterparts walang nagawa. Halos napantayan lang nila ang presyo. So bakit ka nga naman magcha-China kung pwede ka na mag-Shimano? Ang kinaganda ng Shimano mga paps, yung performance at yung tibay hindi nila kino-compromise. Nagkakatalo lang yan sa certain luxuries or features at sa mga ginagamit na materyales. For example, yung mga mas mataas ang serye tulad ng SLX, Diore XT, pwedeng mas magaan or may special adjustments. Pero sa braking power, halos walang diferensya. Totoo yan mga paps kasi kung noticeable difference sa braking power ang habol nyo, dalawa lang naman yan eh. Either quad piston or mas malaking rotor. Pero kung kunyari usapang dual piston tapos pare-pareho ang size ng rotor, laban na tong si MT200. So tignan natin kung gaano siya ka-basic mga paps. Unang-una yung clamp niya hindi nabubuksan ng todo. So tanggal grips kung magkakabit ka. Very basic na problema, di ba? Tapos kita nyo rin yung clamp niya halos walang kaporma-porma. Actually yung buong body parang one piece lang. So tipid talaga yan sa manufacturing. And syempre wala ka ng ibang maia-adjust dito. Ang pinaka-trademark niya is itong mahabang levers. Not sure kung bakit pero ang theory ko is hindi lang kasi siya pang mountain bike. So mas pinili nila yung universal na design. And also dahil dito medyo slightly different yung feel niya. Para sa akin mas spongy. Nung una akala ko sa bleed lang pero maayos naman pala ang pagkaka-bleed nito. Tapos itong mga paps hard plastic siya, imbis na rubber. Sa calipers nakasubok na rin ako niya noon sa Merida Speeder. Again,